Alright, that's number 1. Number 2, kung kanina galing sa Old Testament yung prophecy na natupad, ito naman, tingnan po natin to. Number 2, reason bakit kailangan natin suportahan ng Israel. Christ Jesus shall reign, ibig sabihin future, future tense, shall reign 1,000 years with His saints, with us, with all those who believe, in the same place, in the land of Israel, according to the book of Revelation. Where can we find the book of Revelation? In the New Testament. So kanina yung hula na natupad galing sa Old Testament, book of Prophet Micah, di ba? Ngayon naman from the book of Revelation na nandoon sa New Testament. So another prophecy will be fulfilled. But right now, at this very moment, Jesus Christ is still reigning as He sits at the right hand of the Father in heaven. Hallelujah. So bakit kailangan nating suportahan ang Israel? Sapagkat doon po isinilang ang ating Panginoon si Kristo. Doon uli bababa si Kristo para maghari ng 1,000 taon kasamang lahat ng mga mananampalataya. Nobody, no Christian, no true believer will be left behind. Lahat ay kasamang maghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. And I'm very excited to be part of this future event, brothers and sisters. Glory. No? Hallelujah. So, bago mangyari yon, siyempre, alam natin, may rapture of the church. May rapture of the believers. No? Both Jewish believers and Gentile believers. Pag magkakasama yan, mararapture po yan, mga kapatid. No? At yung mga hindi mararapture, alam nyo kung sino? Ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa langit. Maraming magsasabi, Panginoon, di ba kami ay nagpalayas ng demonyo? Kami ay nangaral sa pangalan mo. Kami nagpagaling sa pangalan mo. Ang sabi ni Jesus sa kanila, hindi ko kayo nakikilala sapagkat ang gawa nyo ay masasama. Ang ibig sabihin, ang mararapture, ang kukunin ni Jesus, yung mga gumagawa ng kalooban ng Ama. Ano ba ang kalooban ng Ama? Pakinggan natin, sundin natin ang mga aral ni Kristo. Yes. Ano ba yung mga remarkable teaching o aral ni Kristo? Love your enemies. Amen. Pray for those who persecute you. Bless those who curse you. Lend to them and do not expect anything in return. Yan po yung mga quality ng Kristiyano na mararapture, mga kapatid. Pero kung ikaw ay isang klase ng Kristiyano, hanggang sa ngayon, nakalipas ang ilang taon, andyan pa rin yung galit po at sama ng loob mo sa isang tao, mga kapatid, sa palagay mo, kasama ka sa mararapture, sorry, pero hindi ka isasama sa rapture. Alam nyo ba, pag tumunog ang huling trompeta sa langit, yung mga anghel, according to Jesus' prophecy, isusugo niya ang kanyang mga anghel sa buong mundo, susunduin yung mga mararapture, mga kapatid. Hindi po kusang lilipad tayo, hindi, may susundo. Pag narinig na natin yung huling tunog ng trumpeta, yun yung palatandaan na yan na, andyan na yung rapture. Kukunin ng Panginoon lahat ng mga totoong sumasampalataya. Yung mga Kristiyano may pag-ibig sa kapwa, nagpapatawad sa kanyang kapwa. Yan yung kukunin ng Panginoon. Kaya sorry na lang po, yung mga may hate issue, no? Katulad ng mga Hamas, ang kanilang issue po ay hate. Hindi naman tungkol sa lupa yung pinaglalaban nila, mga kapatid. Bakit? Kasi kahit sa labas ng Israel, kahit sa ibang bansa na mayroong Jew, pinipersecute, pinapatay. The issue there is hatred or hate. It's not about the land. No, sabi ng mga nagrarally, mga pro-Palestine, na hindi naman talaga pro-Palestine yun pro-Hamas terrorist. Sabi nila, from the river to the sea,
Free Palestine! Free Palestine! Ang ibig sabihin nun, layas mga Hudyo! Diyan sa lugar ninyo, sa pagitan ng Jordan River hanggang doon sa Mediterranean Sea, umalis kayo diyan. Free Palestine. Yun ang chanting, sigaw ng mga pro-Palestine na pro-Hamas protesters, yung mga nagrarally. Gusto nila maalis. Pero hindi talaga yun ang issue, mga kapatid. No? As I said, it's not the piece of land, that tiny land, which is the issue of the conflict or the war. It is the issue of hate against Jews. Hatred against Jews. And ito'y nakakalungkot, mga kapatid. This spirit, this ideology of hatred can go anywhere in the world. Hindi yan bound by territorial boundaries. Walang boundary ang hate or hatred, mga kapatid. Katulad sa atin. Kung tayo, may kinikimkim tayong galit, sama ng loob, puot sa ating kapwa, whatever the reason, nandun na rin sa atin yung spirit of hate. Spirit of hatred. Nag-aantay na lang tayo ng pagkakataon na tayo sasabog sa galit, sasabog sa puot, at sa pagsabog ng galit na yan, pwede tayong makapatay, mga kapatid. So hindi lang yung mga Muslim terrorists ang bandage ng hatred na ito. Kahit sinong tao sa mundo, kapag ka na-cover, kapag siya ay na-possess ng espiritu ng hatred or hate, pwede siyang makagawa ng krimen. Gaya ng mga Hamas na pumatay ng mahigit sa 1,400 na mga Jews o Israeli doon sa boundary ng Israel, no? Imagine, just to refresh yung mga kapatid. Kaya sila pumatay kasi sila ay ninakawan ng lupa ng mga Jew. No? Kasi yun na talaga ang kanilang ideology. Ibig sabihin ng ideology, yun yung kanilang advocacy. Yun na talaga yung mission, brothers and sisters. Hindi lang Hamas ang may ganitong mission. Lahat ng mga anti-Semitic nation, anti-Semitic country, anti-Semitic people, pare-pareho sila galit sa mga Hudyo. Kaya nga lang, ang Hamas, ang mga teroristang Hamas, sila yung malakas ang loob na talagang tuparin yung kanilang ideology, patayin ang mga Hudyo. Kaya papansin nyo sa mga balita sa United Nations, wala namang nagko-condemn sa Hamas na mga pareho nilang mga Muslim country, Muslim nation. Ang gusto nila, huminto ng Israel sa kanilang pagbubomba, sa kanilang paggigera. Bakit? Kasi mawawala yung kanilang tauhan na tumutupad ng ideology to kill all the Jews on the face of the earth. To eradicate all the Jews. Kaya nga, nagiging puppet sila ng mga Hamas kasi sinusuportahan sila ng mga countries na ito sa United Nations, mga kapatid. Yan nakakalungkot. Pero believe me, brothers and sisters, kahit sabihin pa nung majority ng mga bansa sa United Nations, ang Israel hindi po natitinag sa kanilang determinasyon ubusin ang mga Hamas. Dahil pag may natira daw Hamas, pwede silang balikan ng Hamas at sila ay pagpapatayin uli katulad noong October 7. Meron silang dahilan para hindi ihinto ang gera laban sa Hamas. Dahil alam na nila pagka natira o nabuhay, mayroon pang mga natirang Hamas, magpapadami uli yan at ulitin nila yung kanilang ginawang pagpatay sa mga Jews sa kanilang kapitbahay na bansa. Mga kapatid, that's why we should stand by Israel. Dapat sumuporta tayo sapagkat doon nanggaling si Kristo, doon nagsimulang maghari si Kristo at bababa uli ang ating Panginoon para itatag ang kanyang kaharian doon din sa Israel, sa Jerusalem.
capital of Israel, Jerusalem. Alright, ang sabi nga po ng Revelation chapter 20, verse 4 to 6, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. Dito natin makikita sa Book of Revelation 20, verse 4 to 6, na kasama ni Kristo maghahari lahat yung mga pinagpupugutan ng ulo nang dahil sa kanilang patotoo kay Kristo. Yung mga napugutan ng ulo dahil sa pangangaral ng Word of God, ng salita ng Diyos, kasama sila maghahari ng ating Panginoon. And of course, lahat ng mga nag-resurrect, ang sabi dito mga kapatid, they came to life and reigned with Christ 1,000 years. Verse 5, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Ibig sabihin, yung mga sumasampalataya kay Kristo, ito yung unang mag-resurrect. Yung hindi sumasampalataya, pagdatapos ang 1,000 years, doon sila magre-resurrect. Magre-resurrect sila para sa final judgment of God. Verse 6, blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ, and will reign with Him, with Christ for 1,000 years. Hallelujah. So brothers and sisters, kailangan nating suportahan ang nation, ang bansang Israel, sapagkat doon maghahari, bababa si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus will reign literally in the coming age. After this present age, Jesus our Lord will return to judge the unbelieving world with the wrath of God recorded in the book of Revelation, and He will establish His throne right in Jerusalem. Hallelujah.